pag-uusapan din po natin, no? Itong ginawang pambabastos ng GMA reporter na si Maris Umali, no? Na ngayon ay pilit tayo itong nagpapalusot, mga kababayan po natin, no? At sinasabing na-misquote daw po siya, no? Hindi daw po totoo yung binastos niya, hindi niya daw po binastos, no? Itong si Attorney Mijaldia. Pero ang problema, kahit ulit-ulitin po natin yung video, kahit slow mo natin ang video, no? Narinig po natin yung pagtawag niya na matanda at gusto niya lang palabasin, no? Na nagkukunwari po itong si Attorney Mijaldia, pumikit daw po yung mata nung lumapit siya, takot daw, parang ayaw daw po magpa-interview. Tapos sabay pa tinawanan, no? Nitong si Maris Umali, which is malinaw po na ito ay talagang nagpapakita, no, ng kanilang pagiging isang bias, no, plastic ang pinapakita nilang pagkatao tuwing kaharap po nila itong mga legal counsel ni PRRD at pati na rin po itong si Vice President Sara. At kapag sila po ay nakatalikod, no, ay talagang natutuwa po sila sa nangyayari kay PRRD. Ito yung kanyang palusot, no? Hindi niya daw po tinawag na matanda itong si Attorney Mijaldia, ngunit ang kanyang kinukot dito, no? Nakapikit daw yung mata niya. Mata niya, napakalayo naman sa matanda. Sige, no? Yan po yung palusot nitong si Maris Umali. Una, ito yung video. Hanapin ko lang yung video na yan, no? Usapan ngayon sa social media. Wait lang, hanapin natin yung video na yon. The performance I and think this one. the performance and Hanapin na natin, ha. Ito, okay? So, ito yung video, mga kababayan po natin, no, na nagpapatunay sa ginawang pambabastos nitong si Maris Umali dito po kay Mijaldia, no? Kay Attorney Mijaldia, tinawag niyang matanda. Ang tanong natin kasi dito, mga kababayan po natin, itong si Maris Umali ba, no? Hindi ba siya tatanda, no? At may pangalan naman. Okay lang sana, no? Kung hindi po sila nagtatawanan. Pero obvious kasi yung kanyang ginawang pambabastos dahil may kasama pang pagtawa, no? Nagpapakita na mukhang natatawa pa sila at mukhang nagugustuhan pa nila yung nararanasang paghihirap ni Attorney Mijaldia, no? At ang kampo po ng ating President Duterte. Sige, Maris Umali, no? Magpalusot ka pa, no? I-deny mo pa para lalo po kayong madidiin at lalo po kayong pag-iinitan ng taong bayan. At ako personally, kilala ko ito nakikita ko ito si Maris Umali sa iba't ibang event, no? Talagang napakamataray at mayabang yung pagmumukha nito. Let's say, pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. Tignan mo. Nabutas yung magdala ko. Correct. Balikan natin, ha. Tignan mo. Tingnan mo, yung matanda. Nabutas yung magdala. Nakabukas yung mata niya kanina. Tapos nakita niya ako, biglang pinikit. Tapos sabay tawanan pa, mga kababayan po natin. At hindi nila pwedeng maidinayan itong pambabastos ni Maris Umali, no? Dahil mismo ang nag-capture ng video o yung live coverage ng video ay nakuha din po natin, mga kababayan po natin. Hindi po matidinayan ni Maris Umali ito. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Tapos, Hindi. hindi. Ate, sorry, nakalive ako. Bakit po muna, malamig. Di ba nagulat sila, no? Kasi inakala nila kasi, no? Okay lang makipagchismisan sila. Hindi nila alam or hindi nila napansin na nakarecord po, no? Yung kababayan natin na OFW. Tingnan nyo, ang ganda ng bansa namin, no? Napakagandang bansang Netherlands. Sana ganyan kaganda Pilipinas. Okay, so di ba, no? Pinagtatawanan pa, no? Mukhang tuwang-tuwa pa sila, no? So nangyari kay Mijaldia. Kaya tama lang po yung ginagawa po natin na dapat binoboykot natin yung mga reporter na ito,
yung mga artista, no, yung mga politiko na tuwang-tuwa sa pagpapadala nitong bangag administration sa ating President Duterte, no, sa ICC. 'Di ba? At tama po yung ginagawa ngayon. Ang napapansin ko kay Vice President Sara na mukhang umiiwas po siya sa mga interview, lalong-lalo na po sa mainstream media, at mas gusto ni Vice President Sara na lang, no, na wag na magsalita sa mga ganitong klaseng media at sa isiminay na lang po siya magpapa-interview. Kasi kung ano po yung kanyang sasabihin, hindi po minimiskot. Kung ano po ang kanyang sinasabi, no, yun talaga ang tunay na binabalita, no. Gaya po yung nangyayari sa ating mga prayer rallies, no. Kinakapture lang po nila at binabalita, pinapalabas sa kanilang mga social media platform, pati na rin po sa kanilang live news, no, yung mga negative lang na sinasabi ng kampo ng Team Duterte doon sa mga resource person, sa mga speakers, no, binabalita lamang nila yung mga negatibong sinasabi dito sa Marcos administration, yung mga pagmumura, yung galit na mga pagmumukha, pero hindi nila pinapakita, no, yung mga emotional, hindi nila pinapakita kung gaano karami ang tao na talagang nakikiisa po kay President Duterte. Kagaya nung nangyari po diyan sa Dahej, di ba? Ina-highlight lang po nila at pinapakita nila na may mga nagpoprotesta daw, na mga anti-Duterte, marami daw doon sa Dahej. Pero hindi nila pinakita agad kung gaano karaming Pilipino yung pumunta doon. Nag-aabang kay Tatay Digong, no? Nagprotesta din po sila na hindi pabor yung ating mga kababayan diyan sa ginagawa ng ICC, no, sa ating dating presidente. Kaya itong mga mainstream media na ito, darating ang panahon, no, na hindi na po sila makakakuha ng media interview, hindi na po sila makakakuha ng mga eksklusibong interview, no, sa mga Duterte, sa Duterte supporters, sa mga legal counsels, no, ng mga Duterte, dahil sa pagiging bias po nila. At palagay po ba, no, mga kababayan natin, nitong si Maris Umali, ito po ba ay basta na lang makakalimutan ni Atty. Mijal Dia? Ito po ba ay basta na lang, no, makakalimutan ng mga Duterte supporters ang kanilang ginawa, no? Yung pagiging kunwari makatao nila, kunwari, no, pagiging mabait nila, no, mahinin, kapag nandyan si Vice President Sara, kapag kausap nila, yan pala ay isang kaplastikan lang. Ngayon nakikita natin off the record, off the camp, no, kung gaano sila kabastos. Kaya naman pala, mga kababayan po natin, no, kaya naman pala galit din po itong si Maris Umali, no, sa ating President Duterte, no, kasi ito nabasa ko lang ano yung background ni Maris Umali. Ito career. Tingnan niyo po yung career ni Maris Umali, basahin ko lang ito, mga kababayan po natin, Early life of Maris Umali. Umali wanted to be a doctor, though she enrolled in a course related to medicine, which is a pharmacy, but she's later transferred to a broadcast communication of the University of the Philippines, Diliman, from where she graduated cum laude, matalino. She ran as a chairman of UP Diliman University Student Council, but she lost to Raymond Palatino. He would eventually represent Kabataan Party List at the House of Representatives. Putang inang yan, no? Si Maris Umali pala, mga kababayan po natin, miyembro pala siya ng Kabataang Party List. Mga kababayan po natin, nirepresent pala ni Maris Umali, no, ang kanyang sarili. He would eventually represent Kabataan Party List at the House of Representatives. Wow pala. No, mga kababayan po natin. Dati pa lang congressman, no, ng Kabataan Party List itong si Maris Umali. Galit na galit sa Duterte, galit na galit po, no, kay PRRD. Kaya naman pala napakabastos nitong si Maris Umali. Dati pala itong representative ng Kabataan Party List. Kumbaga, no, kaalyado pala ni Raul Manuel
Arlene Brosas at mismo ni Franz Castro itong si Maris Umali. So, kaya pala,